Sa inilabas na utos ng Senate Impeachment Court, personal ngang pinaharap si Vice President Sara Duterte. O di kaya naman, pwede daw na sa pamamagitan ng kanyang abogado. Sa Lunes na, July 6, alas 2 ng hapon, magsisimula ang paglilitis para sa bise. Mismong si Vice President Sara Duterte ang pinaharap ng Senate Impeachment Court sa gagawing paglilitis sa 4 na articles of impeachment na inihain laban sa kanya ng Kamara. Nakasaad yan sa direktibang inilabas kahapon ng Impeachment Court na pirmado rin ni Senate President Win Gatchalian. Pero maaari rin daw na ang kanyang legal counsel ang dumalo para sa bise. Nang tanungin naman si Attorney Michael Powa na isa sa mga abogado ni VP Sara, hindi pa siya makapagbigay ng tiyak na sagot. Titingnan po muna natin yung takbo talaga ng ng trial, kung sa tingin namin ay makakabuti o di makakabuti ang kanyang pagharap para sa kaso. Dagdag pa ni Powa, sa ilalim ng impeachment rules ay hindi naman maoobliga ang bise kung ayaw niyang humarap. Pero para sa prosekusyon, ang hindi pagdalo ni VP Sara ay magpapakita lamang na hindi siya seryoso na harapin ng mga alegasyon laban sa kanya. Supposedly bloodbath ang hinahanap, hindi ba? Para nga yung po nga magdadala ng bloodbath, yung dapat pong nandun, hindi po mga abogado. Humarap man o hindi ang bise, puspusan na naghahanda ang Senado. Kanina, nagsagawa pa ng all-member caucus o closed-door meeting ang mga senador na tatayong hukom. 10 senador ang dumalo. Sina Senate President Win Gatchalian, Senate Pro Tempore Tito Soto at iba pang majority senators sa sina Ping Lacson, Risa Ontiveros, Erwin Tulfo, JV Ejercito, Mig Zubiri at Cheese Escudero. Nakiisa rin sa pulong ang 2 senador mula sa minorya na sina Senators Robin Padilla at Loren Legarda. Tumagal ng halos 2 oras ang caucus, pero tumanggi sila magbigay ng detalye ng mga napag-usapan. Pinaka-prioridad daw na maplansya ang ilang katanungan para sa mangyayaring pagdinig. Hindi rin nila kinumpirma kung sino na nga ba ang magiging presiding officer para sa paglilitis. Isa sa mga nakausap ng media si Senator Erwin Tulfo na natanong tungkol sa pagsasampa ng kaso ng ombudsman kay Senator Rodante Marcoleta. Pag-usapan po ba si Senator Marcoleta po? Dahil may filing of charges. Usapan ng mga about other senators, just impeachment. Basta ang pinag-usapan lang namin is all about impeachment. Binigyan kami ng mga documents para to follow yung sequencing. That's it. Isa rin sa mga nakabinbin na usapin ay ang conviction threshold o ang kailangang boto para makonvict ang bise. Sa ilalim ng batas, 16 o 2/3 yan ng kabuuang bilang ng mga senador. Pero dahil nagtatago pa rin si Senator Bato de la Rosa at kasalukuyang nakakulong si Senator Jinggoy Estrada, habang napipinto naman ang posibleng pag-aresto kay Senator Marcoleta, ang tanong, posible bang babaan ang kinakailangang bilang ng boto? Ayon kay Attorney Tranquil Salvador na nagsilbing spokesperson ng defense team ni dating Chief Justice Renato Corona, pwedeng ang Senado na ang magdesisyon tungkol dito. Pwede rin anya na iakyat ang desisyon sa Korte Suprema. Isang potential scenario also is ituloy. Ituloy. Tapos magdesisyon ang Senado. Sa bobotohan kami kung ilan talaga yung ang kailangan numero dahil wala kayo. Ang mangyayari dyan, whatever the outcome is, yung hindi nanalo, yung talo, siya ngayon mag-ahabol sa court.